TNT tropang 5G may bagong gagawing trade sa Converge Fiberxers, na kung saan posibleng kuhanin nila si Jonel Policarpio at Alex Stockton. Sinusubukan nga nila itong offerin ng kanilang player na sina Glenn Cobonten at Poy Erem. Umiikot na talaga yung usap-usapan na yan sa PBA ngayon pero hindi pa ito official at wala pang kumpirmado sa mga PBA teams. Yung rumored trade, TNT tropang 5G gets, Jonel Policarpio at Alex Stockton. Converge Fiberxers gets, Glenn Cobonten at Poy Erem. Kung possible ba, tignan natin per team. Para sa TNT tropang 5G. Bakit nila gusto? Si Alex Stockton ay floor general na kailangan nila ngayon. Injured prone na sina Jason Castro, RR Pogoy, Reynam Batak at bago lang si Jordan Heading. Kulang sila sa ball handler at shooter. Si Jonel Policarpio ay bata pa at athletic wing. Energy guy at pwedeng maging defender, offense sa system ni Coach Chot. Pero bakit mahihirapan sila ibigay sina Poy Erem, dahil isa sa best defensive bigs nila. Siya yung nagbabantay kay Arana, Fajardo, at sa iba pang big man ng ibang teams. Pag binigay mo yan, sino magbabantay sa paint? At si Glenn Cobonten ay role player ni Coach Chot. Veteran presence, shooter, at utility forward. Para sa Converge Fiberxers, bakit nila gusto si Poy Erem? Dahil perfect fit katabi ni na Justin Arana at Justin Baltazar. Kulang sila sa interior defense at rebounding. At si Glenn Cobonten na veteran stretch 4. Pwede mag-space para kina Juan GDL, Williams, at Calvin Abueva. Bakit mahihirapan sila ibigay sina Alex Stockton? Dahil siya yung isa sa mga core nila mula pa noon. Mawawala yung playmaking nila. At si Jonel Policarpio na part ng iyang core na binubuo nila. Kinuha pa nila yan from NLEX. Sa real talk, kung balanced ba? Medyo hindi. Dahil sa edad at potential, lamang sina Policarpio at Stockton. Si Stockton nasa prime pa at si Policarpio may upside pa. Si Erem malaki value pag healthy, pero injured siya ngayong Governor's Cup. Si Cobonten solid pero 34 na. Parang Converge ang talo unless sobrang gusto talaga nila ng size. Unless magdagdag pa ang TNT ng draft pick o player. Wala pa akong nakitang official announcement or PBA trade approval dito as of ngayon. Pero posible oo, lalo na parehong nasa Group A sila ngayon na may kartada na, Converge 5-4 win-loss record at TNT tied 4 sa kanilang win-loss record sa Governor's Cup na pareho naghahanap ng adjustment. Kung ako tatanungin, mas mukhang win now move ito para sa TNT at win later move para sa Converge. Pero malaki epekto nito sa dalawang teams kung sakaling matuloy yung Cobonten at Erem for Policarpio at Stockton trade. Number 1, epekto sa TNT tropang 5G. Sa positibo, ito ang solusyon sa guard problem nila. Wala na sina Castro, Nambata, at Razon. Si Stockton instant starter sa point guard. Magaling mag-set up at shooter din. Makakahinga si Jordan Heading. Bata at athletic na wing naman si Policarpio pwedeng ipalit kay Calvin Aftana pag nagpapahinga. Energy, defense, at putback points. Sakto sa sistema ni Coach Chot. Mas mabilis ang lineup at mas fit sa small ball at transition game ng TNT. Sa negatibo naman, butas sa depensa at rebound, dahil si Poy Erem yung enforcer nila sa ilalim. Sino nahaarang kina Fajardo, Arana, at Japet? Mahihirapan sila sa paint. Tapos nawala yung veteran leadership. Si Cobonten trusted ni Coach Chot sa crunch time. Role player pero alam na yung sistema. Sa overall, mas may offense sila pero mas malambot sa depensa. Win now move ito para makahabol sa playoffs. Number 2, epekto sa Converge Fiberxers. Sa positibo, lumalaki at tumitibay ang lineup, may Erem, Arana at Baltazar na sobrang hirap atakihin sa ilalim. Solve yung rebounding problem nila. Sa veteran presence, may Cobonten na pwede magturo sa mga bata at mag-space sa labas para kina Williams at Juan GDL.
Hindi na puro guard at wing. May muscle na sila. Sa negatibo naman, nawala yung playmaker nila na si Stockton, siya yung nagpapatakbo ng offense nila. Pag nawala siya, kay Mikey Williams at Juan GDL na lahat. Mahihirapan na sila. Bumagal yung team dahil mas matatangkad pero mas mabagal. Hindi na kasing takbo ng Converge dati. Sinayang yung potential dahil bago pa lang si Policarpio sa kanila. Kinuha pa nila yan para sa future. Sa overall, magiging defensive team sila. Pero babagal at mawawalan ng creator. Sa PBA landscape naman, mas lalakas pa San Miguel at NLEX kung parehong magkukulang sa depensa at playmaking ang TNT at Converge, mas madali sila atakihin ng SMB, NLEX, at Rose. Ang bottom line, sa TNT, mas gaganda ang kanilang offense, pero delikado sa depensa. Sa Converge, mas gaganda ang depensa, pero delikado sa offense. Para sa akin, kung healthy si Erem, mas lamang Converge dito. Pero kung hindi pa siya 100%, talo sila. Ano sa tingin mo, alin ang mas kailangan ng bawat team ngayon, guard ba o big?